Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay na binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng 3 alagad ang natatagong kaluwalhatian ni Jesus, naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman panandalian kisap mata lamang ang karanasang ito, naging bukal naman ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. Magsitayo na po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagpatuloy natin ang ating paghahanda nitong panahon ng Kwaresma upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng misteryo Pascual ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay nasa 2nd linggo ng panahon ng Kwaresma at magpasalamat at magpuri tayo sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ialay at sabihin natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga pagkakamali at mga pagkakasala, ganun din ang ating mga pagkukulang. Kababaang loob na pagsisihan natin ng taos sa puso ang mga ito at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Inutusan ng Diyos si Abram na iwanan ang kanyang nakagawiang buhay upang pasimulan ng bayan ng Diyos. Ang pagtawag kay Abram ay sagisag ng ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila'y pagpapalain din." Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kaniyang salita at maaasahan ang kaniyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila'y mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa ko'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Inaalay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin, hindi dahil karapat-dapat tayong tumanggap nito, kundi kalooban ng Ama na handugan tayo ng kanitong biyaya. Sa pagtatagumpay ni Kristo sa kamatayan, napasa atin naman ang buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo.
Pinakamamahal kong kapatid, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak. Lugod kong dinggin ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kaniyang mukha at pumuting parang busilak ang kaniyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga.
Sobrang kaibilis ng ating panahon. Parang kailan lang ay sinimulan natin ang unang araw ng Kwaresma sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Miyerkules ng Abo. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng panahong ito. At sabi nga natin na ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda. At 11 araw na ang nakalipas. At tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahong ito. Kaya ang aking tanong ay, kamusta naman ang ating paghahanda? Ano yung konkreto nating ginagawa na paghahanda upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng misteryo Pascual ng ating Panginoon? Alam natin na ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda para sa mahal na araw. So nag-start tayo ng February 18, matatapos tayo ng March 30, 40 days. At ang ika-40th day ay Lunes Santo. Palagi po ninyong tandaan yan. Ha? Kapag panahon ng Kwaresma, 40 days po iyon, at ang ika-40th day noon ay napapaloob sa araw ng Semana Santa o mahal na araw. Sa mahal na araw kasi, muli nating alalahanin, gunitain at ipagdiwang ang pagpapakasakit, ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay. Yun po yung highlight ng mahal na araw. Mura linggo ng palaspas, binabasa na natin ang pasyon, yung mahabang ibanghelyo, hanggang sa kaniyang kamatayan. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Last Supper, Biyernes Santo, Daan ng Krus, katapusang 7 huling wika, pagsamba natin sa kanyang krus sa 3:00 ng hapon. Tapos pagkasabado ng gabi ay ang ating pagpupuyat habang iniintay natin ang linggo ng muling pagkabuhay. So, yun talaga yung inaalaala natin. At bakit dapat nating alalahanin ito? At bakit kailangan natin paghandaan ito? Dahil sa mga ito ay ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin. Sa mahal na araw, sinasabi sa atin ni Jesus, mahal na mahal ko kayo. Ito ang ginawa ko bilang ekspresyon, bilang pagpapahayag ng aking pagmamahal sa inyo. Nagtiis ako, ipinahiya ako, subalit tiniis ko ang lahat dahil mahal na mahal ko kayo. Mabigat na krus ang aking pinasan, 3 beses akong nadapa, subalit kinaya kong buhatin. Kasi mahal na mahal ko kayo. Masakit yung mga tulis ng mga pako na babaon sa aking makamay at aking mga paa. Subalit, tiniis ko ang lahat ng mga ito dahil mahal na mahal ko kayo. At inialay ko ang aking buhay sa krus upang ipahayag ko sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. So parang sinasabi ni Jesus, mahal na mahal ko kayo, ako, mahal nyo kaya? At bago natin sagutin yung kanyang tanong kung mahal natin siya, binigyan tayo ng 40 araw upang ihanda natin ang ating sagot.
Sana sa pagdating ng mahal na araw, lalong-lalo na yung luluhod tayo, tapos hahalik sa krus, no? Sana doon masabi natin sa Kanya, mahal na mahal din kita. Kaya naghanda ako ng ito sa loob ng 40 araw sa panahon ng Kwaresma. Mga minamahal na kapatid, napakaganda ng paalaala sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito bilang bahagi ng paghahanda. At isa sa mga sinasabi sa atin na paghahanda ay ang pagbabagong anyo ni Jesus. Si Jesus, kahit siya ay Diyos, ipinahayag niya ang pagbabagong anyo. At ang kaniyang pagbabagong anyo ay patikim niya sa kaniyang mga alagad kung ano ang kaniyang kaluwalhatian. Na parabagang sinasabi ni Jesus sa kanyang 3 alagad na kasama sa taas ng bundok na hindi hanggang kahirapan, kundi mayroong kaluwalhatian. Kaya pinatikim ni Jesus sa kaniyang 3 alagad kung ano ang kaniyang kaluwalhatian. At sabi nga ni Pedro sa kanya, Lord, maganda na dito na tayo. Huwag na tayong bababa doon. Dito na tayo, magstay na tayo dito. Kasi na-experience nila ang kaluwalhatian ni Jesus. At sabi ni Jesus, hindi pa ito ngayon, darating din. Kailangan natin bumaba mula. Subalit huwag muna ninyong sabihin ang pangitaing ito. Mga minamahal na kapatid, ang pagbabagong anyo ay bahagi ng ating paghahanda. Na sana magkaroon ng pagbabagong anyo ang ating mga puso at ang ating mga buhay. Sa pamamagitan ng ating mga pagsusumikap na ang lahat ng makasamaan at hindi maganda na nasa atin ay ating nang tatalikdan at iiwanan. So yun paanyaya sa atin nitong panahon ng Kwaresma na sana ang lahat ng mga hindi maganda, ang lahat ng mga masama na nasa atin, sana ay unti-unti nating tanggalin, unti-unti nating talikdan at iiwanan upang magkaroon ng bagong mukha ang ating buhay pagdating ng mahal na araw. Pero hindi po iyan madali. Kasi yan na yung nakasanayan natin. Halimbawa, nakasanayan mo ng uminom gabi-gabi, hindi po madaling iiwanan yan. Kapag nakasanayan mong araw-araw ay naninigarilyo ka, hindi madali na lubusan mong iiwanan ang mga iyon. Pero mayroon kasing paanyaya sa atin na magkaroon ng pagbabagong anyo o bagong mukha ang ating buhay. Kaya kahit hindi madali, sana ipakita natin ang pagsusumikap na kung ano man yung mga nakakasama at hindi maganda sa atin, ay pagsumikapan nating ating talikdan, ating iiwanan, ating alisin sa ating buhay upang magkaroon ng pagbabagong anyo ang ating buhay at puso. Yan din yung paanyaya ng Diyos kay Abraham sa ating unang pagbasa. Narinig ninyo yung ating unang pagbasa. Sabi ng Diyos kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at makamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Biro mo, for so many long years, nandoon na si Abraham nakatira. Tapos siyempre, very comfortable na si Abraham sa buhay niya doon. May bahay na siya, may mga hayop na siya, may mga halaman na siya, may mga kaibigan na siya. Established na ang kanyang buhay sa lugar na iyon. Tapos bigla kang sabihan na,
lisanin mo ang lugar na ito. At pupunta ka sa bayan na aking ituturo sa iyo, na hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Subalit, dito ipinakita ng Diyos kung gaano katiwala si Abraham sa Diyos. Na kahit hindi natin alam kung saan ang patutunguhan, alam natin na ang Diyos ay dadalhin niya tayo sa mga bagay at sa mga pagkakataon na hindi tayo mapapahama. Kaya parang sinubukan ng Diyos kung gaano ang tiwala ni Abraham sa Kanya. Pinangakuan siya ng Diyos na pagpalain kita at babasbasan kita. Ibigay ko sa iyo ang lahat, sumunod ka lamang. At dito ipinakita ni Abraham ang kanyang pagsunod sa Diyos. At anong nangyari kay Abraham? Pinagpala siya ng ating Diyos hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. Kasi si Abraham ay nakinig at sumunod sa ating Panginoon. Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang patutunguhan, subalit tiwalang-tiwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kaya nakinig at sumunod siya sa paanyaya ng Diyos. Kaya pinagkalooban siya na mabiyaya at pagpapala. Mga minamahal na kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin na pagkatapos na matabunan ang mga alagad ng ulap, mayroon silang narinig na tinig. At ang narinig nilang tinig ay nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sumuli, dito uli ang pakikinig. Pakinggan ninyo siya. It is important in our life to listen. Kasi kapag hindi tayo nakikinig, hindi tayo makasunod ng mabuti. Subalit kung tayo ay marunong makinig, may malaking posibilidad na magawa natin kung anong ipinapagawa sa atin. Kasi pinapakinggan natin ng mabuti. At dito ay nakita din natin sa ating ebanghelyo na noong narinig ng mga alagad itong sinabi ng tinig sa ulap, sila'y natakot. Kaya sila'y napasubasog. Subalit, hinawakan sila ni Jesus at sinabihan, tumayo kayo, huwag kayong matakot. Wow, ganun din sa ating buhay. Kasi kung minsan hindi natin alam kung saan tayo papunta at patutungo, naroon din ang takot sa atin. At kung minsan dahil sa ating takot, nadadapa din tayo sa ating buhay. Dulot ng mga problema at mga pagsubok at hamon. Na para balang kay dilim-dilim, kay bigat-bigat ng ating dinadala. At para bagang nawawalan tayo ng pananalig at pag-asa. Subalit, tayo ay pinaalalahanan ng ating ebanghelyo na sana wag nating kalimutan na mayroong nagmamahal sa atin. Mayroong tunay na nagmamahal sa atin at ang tunay na nagmamahal sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. At sana yung pagmamahal ng Diyos na iyon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay tumayo uli, upang ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa buhay. At patuloy na pakinggan ang ating Panginoon at sundin ang kanyang kalooban, kagaya ni Abraham, upang ipagkaloob sa atin ang pagpapala
at mga biyaya. Mga minamahal na kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paglalakbay upang mas lalo nating palalimin ang ating ugnayan sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sana sa paglalakbay na ito, madapa man tayo, sana huwag nating kalimutan na mayroong Diyos na umiibig at nagmamahal sa atin. At sana ang pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na ito ang siyang magbigay sa atin ng inspirasyon upang bumangon at tumayo uli. At sundin kung ano ang kanyang gusto. Pakinggan kung ano ang kanyang sinasabi. Dahil sa ating pakikinig at pagsunod, ay makamtan natin ang pagpapala at mga biyaya na kanyang ipinapangako. Mga kapatid, lalong-lalo na sa mga nakakaranas ng bigat, kahirapan, kadiliman at pagsubok sa buhay, hayaan nating hipuin tayo ng Diyos. Hayaan nating pakinggan ang kanyang tinig, lalo-lalo na ang pagsasabi sa atin, tumayo ka. Move on. Para bang ang sinasabi sa atin, move on. Tumayo ka. At sa iyong pagtayo, pakinggan mo ako at sundin mo ako. Dahil kung ikaw ay makinig at sumunod sa akin, hindi kita pababayaan. Ikaw ay aking pagpalain dahil ikaw ay aking iniibig, dahil ikaw ay aking minamahal. Wow! Mahal na mahal tayo ng Diyos. Patuloy niya tayong ginagabayan sa gitna ng makadiliman at pagsubok sa buhay na tumayo tayo. Pakinggan at sundin siya. Dahil sa pagkikinig at pagsunod sa Kanya ay makamtan natin ang mga biyaya at pagpapala. Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ililibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nadinig mula sa kalangitan ang tinig ng Diyos amang ibinubunyag na si Jesus bilang kanyang anak na minamahal. Tandaan po natin na mga anak din tayong iniibig ng Diyos. Kaya buong pagtitiwala tayong manalangin. Sa mga panalangin na ating sasabihin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, maging mga tagapagtotoo, nawa ng iyong pag-ibig sina Papa Leon, mga obispo, mga pare, mga diakono at mga laiko, sa aming mga panalangin at paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, maghari nawa ang iyong pag-ibig sa mga pulisyang kanilang nililikha't pinapatupad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming lahat na titipon ngayon, matagpuan nawa namin ang kahulugan ng aming pag-iral sa pag-ibig at buhay ng isa't isa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kabataan, tulungan mo sila sa pagsisikap nilang maging mabuting Kristiyano at mamamayang Pilipino. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, yakapin mo sila sa iyong walang hanggang pagmamahal. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pakinggan mo, Ama, ang minamahal mong mga anak na ngayon ay nasa iyong banal na harapan. Ilapit mo po kami lalo sa iyong puso upang kami matuturing umibig katulad ng pag-ibig mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, na maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat. Sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos na liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa na maanghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo po tayo.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama. Gamitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang pasasalamat at paalala. Patuloy po nating pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming. Pasalamatan din po natin ang ating sponsor sa misa ngayon, ang San Roque Chapel. Pasalamatan din po natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa. Ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po nating suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa tahanan ni Maria. Mga ilang paalala at paanyaya po, nagumpisa na po ang Dalaw Pamilya ng mga Apostoles. Narito po ang susunod na schedule ng Dalaw Pamilya. March 1 sa San Roque at Santa Teresa ng Calcutta Chapels, March 8 sa Our Lady of Perpetual Help at San Pedro Calungsod Chapel, March 15 sa Our Lady of Lourdes at St. Clair Chapel, March 22 sa Cluster Hope Chapels. Sana po ay buksan natin ang ating mga tahanan sa kanila. Magkakaroon po ng Ecology Talk sa March 7, 9 a.m. to 11 a.m. sa tahanan ni Maria. Ang speaker po ay si Miss Lou Arsenio. Inaasahan po ang pagdalo ng lahat ng miyembro ng CSSD o 3 representatives per chapel. Inaanyayahan po ang lahat sa MS Lenten Recollection sa March 13, Biyernes sa ganap na 7 ng gabi sa Woodcraft Chapel, Bayanihan. Ang ating speaker po ay si Reverend Father Chris John Awa, MSc. Inaanyayahan din po ang lahat ng kumpisalang bayan sa Mission Station sa March 21, Sabado, 9 a.m. onwards, sa St. Louis de Montfort Chapel. Ito po ay isang mahalagang paghahanda ngayong panahon ng Kwaresma. Paalaala po sa mga batang nagpalista bilang angels para sa salubong, ang orientation at first practice po ay sa March 1, Linggo, 1:00 ng hapon sa tahanan ni Maria.
Sa mga gusto pa pong sumali ng mga batang babae o lalaki, 9 to 12 years old, ibigay lamang ang pangalan ng sa inyong chapel leaders. Tinatawagan rin po ang lahat ng mga member ng Mission Station Pastoral Council. Magkakaroon po ng pagpupulong sa ganap na alauna at kalahati ng hapon sa Woodcraft Bayanihan po mamaya. Magsitayo na po tayo. So pagkatapos ng misa, ang ating mga apostoles ay dadalaw sa makapilya ng San Roque at ng Mother Teresa ng Calcutta. Sana ang ating mga tahanan ay ating buksan upang patuloyin natin ang ating Panginoong Hesus at tayo ay makapagbigay ng pasasalamat at pagsamba sa Kanya. No? Kapag merong may sakit sa ating matahanan, pakidala ng cross sa may sakit para kahit papano siya ay makapagsamba din sa ating Panginoon ditong panahon ng Kwaresma. At noong nakaraang linggo ay sabi ko sa inyo ay ipagdasal po ninyo ang ating mission station. Kasi mayroon pong provincial conference ang mga missionaries of the Sacred Heart. So talagang malakas ang inyong dasal, no? So na-approve, in-endorse ng mga missionaries of the Sacred Heart ng ating mission station ay magiging Quasi Paris, no? So aprobado na ng mga missionaries of the Sacred Heart with a vote of 19-0, no? So walang nag-zero, lahat sila ay nag-oo na ready na tayong i-endorse sa Diocese ng Caloocan upang tayo ay magiging Quasi Paris. Ang problema lang natin, ipatayo lang natin ang kumbento. Pag napatayo natin ang kumbento, sigurado ako na anytime, ma-declare tayo na magiging Quasi Parish. No? So yung sunod nating step ay yun po, papatayo na tayo ng kumbento. Tapos habang tinatanong natin ang Diocese ng Caloocan kung ano ang mga requirements na dapat nating kumplituhin para formally natin mai-apply sa Diocese of Caloocan na tayo ay magiging Quasi Paris, no? So pag naging Quasi Paris tayo, mai-apply na natin yung ating mga no arancel system sa lahat ng mga sakramento, no? Anytime pwede kayong magpabinyag na walang bayad, no? Anytime pwede kayong magpakasal na walang bayad, no? So yan po yung ating mga privileges, no? At hindi na kayo doon magbayad, magkuha ng inyong certificate. Kung dito kayo nagpabinyag, hindi na kayo pupunta ng Santa Quiteria para kumuha ng certificate. Dito na ninyo sa mission station, kukunin ang inyong mga certificate kapag tayo ay nagiging Quasi Paris. No? So, yun po yung privileges natin, no? Na no arancel system, mga pamisa natin, lahat-lahat ng mga sakramento, ay wala po tayong babayaran. No? So, para maging makahulugan ang ating paglilingkod dito sa ating mission station. So, muli, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtulong at pagsuporta upang maabot natin itong ating pinapangarap. No? Kasi matinik yung MSC para pagsasala ng mga resolution. No? So, pinawisan ako na i-depend yung i-convince sila, no? Parang congressman kasi kami, no? Na i-convince mo yung ibang taga-distrito na bubuto sila para sa ating adhikain, no? So i-convince natin sila sa pamagitan ng pagpipresenta ng mga documents natin. So na-ipresent naman natin ng maayos, na-convince naman natin sila ng maayos, at nag-vote nga sila ng 19-0, no? So lahat sila ay nagpabor na tayo ay magiging Quasi Paris. So maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at sana palagi nating mapakinggan ang sinasabi ni Jesus, tumindig ka, huwag matakot, makinig at sumunod sa akin. Salamat sa Diyos.
tinatawagan po ang beneficiary po ng isang dakot. Punta na po